Kung nagka-copy trading ka or kung gusto mo magsimula mag-copy trading, panoorin mo 'tong video, explain ko sa inyo ano ba yung mga dapat tinitingnan natin or yung mga makonsidera natin bagay para makonsidera natin magandang kopyahin yung isang strategy provider or master trader, yun yung ibang tawag diyan, para makopya nga sila. And at the end of the day, yung goal natin maging profitable tayo ng copy trader. So mga busy tao, walang time mag-trade for themselves. Kaya gagawin nila is kumokopya sila ng trades, yun yung copy trading. If na-route ka na sa bit, di mo alam. Meron din akong copy trading platform dyan sa comment section if gusto mo mabukas ng copy trading account, gusto mo ma-check yung platform kung paano siya. But of course, unang-una, lahat ng mga copy trading platform, meron yang tinatawag na risk score. Risk score, ibig sabihin lang yan, kapag mataas yung risk score, hindi sila sumusunod sa tamang risk management, mataas masyado yung lot size nila, hindi naka-inline sa kanilang equity. So trading, dapat nagre-risk ka lang ng 1%, 2%, depende sa account equity mo. Pwede kang kahit 0.50% lang kapag malaki yung account mo, for example, $100,000. Pwedeng 0.50 lang percent out of your equity. Yun lang dapat yung i-rest mo. Kasi kapag masyadong mataas yung lot sizing, pwedeng magiging mataas talaga yung drawdown kasi nga hindi naka-inline sa kanyang equity yung kaniyang lot sizing. So dapat pag kukopya ka, titingnan mo dapat yung kanilang risk score na hindi tataas ng 5. So kung 4, 3, mas maganda, yun yung piliin ninyo. Pangalawang titingnan mo is yung kanilang drawdown. Actually, nakasync yung risk score tapos drawdown. Kasi kapag hindi sumusunod ng tamang lot sizing, talagang tataas yung drawdown ng isang trading account. So, drawdown is ito yung amount na na-lose ng isang trading account bago siya nag-recover, if nag-recover man. So, for example, 40%, $100 yung equity, for example, $100 na yung example natin. Nag-down ng 40%, so ibig sabihin, nag-lose siya ng $40 bago siya nag-bounce back, nag-recover yung account. So, yan yung tinatawag na drawdown. So, pinakamagandang tingnan nyo, siyempre, makikita mo din kapag nagtamang lot size kasi mababa din yung drawdown. So, kapag meron kang makita na maliit yung risk score, usually mababa din yung kanilang drawdown. So, dapat drawdown hindi siya tataas ng 15, pinaka-worst na yung 15 kung ano na trader, consistent sa kanyang lot sizing. So, 10% below, magandang drawdown yan. Yan yung hahanapin nyo dapat. Pangatlo is, tinitingnan din natin yung account growth per month. Hindi naman pwede nag-copy lang tayo tapos yung nakopya pala natin is minsan na mag-trade. So, dapat meron din siyang consistent at least 5% or kahit nga 4% per month. 10% bonus na yan, napakalaking percento na yan na growth per month kung merong 10%. Huwag kayong maniwala doon sa sobrang taas ng kanilang return per month kasi parang nagsusugal yan. Yung 100%, imagine, in just 1 month na doble yung pera mo. Hindi ka panipaniwala, walang tamang risk management yan. Kasi sa trading, talagang risk management lang yung labanan dyan. Probability game, na kapag natalo ka, okay lang. Kapag ang probability is nag-favor sa'yo, pwedeng manalo ka ng 2x, 3x, kaya kailangan yung proper risk management. Kapag nagiging times 2, naging 100% growth per month, nagiging 50%, kahit nga 50%, napakataas na yan. Unbelievable. Unbelievable na yan in terms sa trading kung talagang totoong trader man yung kinokopya ninyo. So maghanap kayo ng at least 5%, 10%, okay na yan. Imagine sa bangko kung ilalagay mo lang yung pera mo doon, magkano lang yung growth per month. Tapos pag may nakopya ka na consistent 5% per month, power. Yan yung pipiliin ninyo. Now, next is, ito din yung isa sa strategy na pwede nyo gawin. Mag-diversify kayo. Huwag kayo magkopya ng isang master trader. So kung kaya nyo, for example, sa mga na maliit lang yung kanilang pwedeng i-invest, $100, $300, magkopya kayo ng at least 3 na master trader. Kopya kayo dito isa, kopya kayo dito isa, kopya kayo, kumbaga, don't put all your eggs in one basket if I'm not papabilin niya. Basta magkopya kayo, diversify mo yung pera para pag natalo tong isa, yung isa na-recover, at least at the end of the day, magiging profitable tayo, ma-minimize ang rest. Now, meron actually akong blog post about dito kung saan inilahad ko in details. Ilalagay ko na yung link dyan sa comment section if you're watching this on Facebook. Kasi Facebook ko to for sure ilalagay. Mag-comment na lang kayo if you still have questions. Basta, yun lang yung pinakakailangan tingnan nyo dapat. Risk score, drawdown, tapos yung growth per month, tapos yung strategy na diversify mo talaga dapat. Pwede ka maging profitable pa rin copy trader. Maraming salamat sa panonood and see you guys next time. Bye-bye.